Ang karanasang matutunghayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1987 sa isang baryo na matatagpuan sa Antique. Itago nyo ako sa pangalang Boy. At sa mga panahong ito ay nagbibinata pa lamang ako. May isang pagkakataon na dumayo kami ni Lolo sa isang baryo sapagkat kapistahan doon at ang kanyang kaibigan ay doon nakatira. Malayo ang baryo na ito mula sa aming bayan. Sinamahan ko si Lolo sapagkat matanda na ito. Isang tanghali pagkatapos kong kumain ng tanghalian. Gusto mo bang sumama sa akin sa kabilang bayan? Kapistahan doon sa bahay ng aking kaibigan. Meron silang kaunting handaan. Nagkita kami kanina sa bayan. Ngayon na, Lo? Sige po, para meron din kayong kasama pa uwi. Tama yan. Samahan mo yung lolo mo. Wala ka namang gagawin dito. Grabe ka naman, Tay. Sige na nga. Sige na, magbihis ka na at aalis agad tayo. Pagkatapos kong magbihis ay agad kaming naglakad patungo sa aming bayan. Pagkarating namin doon ay sumakay kami ng tricycle. Kasi kung lalakarin lang namin ay aabutan kami ng siyam-siyam. Nang marating namin ang baryo ng kaibigan ni Lolo, ay agad naming hinanap ang kanyang bahay. Ito rin pala ang unang pagkakataon na tumungo doon si Lolo. At ayon pa sa kanya ay mahigit 2 dekada na silang hindi nagkita ng kaibigan niyang ito. Natawagin na lang nating Mang Romulo. Iho, alam mo ba kung saan matatagpuan ang bahay ni Romulo? Doon pa po sa pinakasulok ng baryo. Malayo pa po mula dito sa bukana. Siguro, mahigit kalahating kilometro pang lalakarin. Ganun ba? Ang layo pa pala. Ang maipapayo ko lang po sa inyo, sundin niyo lang po ang daan mula dito papunta doon. Huwag kayong lumiko kahit saan. Huwag kayong pumasok sa ibang daan. Sige na, maraming salamat, Iyo. Hindi ko naman alam kung bakit nagbigay ng payo ang lalaking iyon. Subalit nararamdaman ko na meron siyang dahilan. Hindi pa man kami nangangalahati ay meron akong narinig na tunog sa isang puno. Tunog na sigurado akong gawa ng isang uwak. Ngayon na ulit ako nakarinig ng tunog ng uwak ah. Meron din pala dito. Minsan mo lang sila madidinig. Baka naligaw lang dito. Nang marating namin itong maliit na sapa, ay nagtataka kami kung saan ang tamang direksyon. Didiretso ba kami o liliko sa kaliwa? Mukhang dediretso tayo kasi sabi ng lalaking iyon, sundin lang ang daan. Sige, Lo. Ang layo pala ng bahay ni Mang Romulo. Hindi ko akalain na ganito pang dadaanan natin. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo. Pinagpatuloy namin ang paglalakad at napansin ko na walang katao-tao sa daan na aming tinatahak. Makalipas ang ilang minuto ay nagulat ako nang hawakan ako na mahigpit ni Lolo sa kanang braso. Kaya naman agad akong napalingon sa kanya. Ano yun, Lo? Nakita kong nakatingin siya sa isang bahagi ng gubat. Napansin ko na nanlalaki ang kanyang mga mata. Tumingin ako sa bahagi na kung saan siya nakatingin.
At dito ko na nakita ang kanyang tinitignan. Isang malaking pusa na alam kong hindi pangkaraniwan. Medyo namumula ang mga mata at ang kanyang tangkad ay parang isang aso. Nang dahil naman dito ay bumalik kami ni Lolo sa aming pinanggalingan. Dalian mo, hindi normal na pusa iyon. Aswang yun. Oo nga Lo, yan din pong iniisip ko. Patakbo kaming naglakad pabalik sa aming pinanggalingan. Pero sa halip na makalayo kami ay parang pabalik-balik lamang kami sa isang bahagi. At una itong napansin ng aking lolo. Dito na siya nagsimulang magdasal at hindi nagtagal ay nagdasal na rin ako. Upang mailigtas kami sa kung ano man ang nangyayari sa amin. Pero habang ginagawa namin ito ay nakakarinig kami ng iba't ibang tunog sa aming paligid. At nararamdaman ko na parang may mga nakatingin sa amin. Ang pangit pakinggan at nakakailang ang sitwasyon na ito. Nakakabaliw at nakakabalisa. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay umiba ang amoy ng hangin. Nakaamoy kami ng malansa at mabaho kaya naman napatakip kami ng aming ilong. Kung hindi namin to ginawa, malamang ay nawala na kami ng malay. Makalipas pa ang ilang minuto, si Lolo ay napahinto at nagsabing umiikot ang kanyang paningin. Kaya naman napagpasyan kong buhati na lamang siya at dali-dali akong naglakad upang makalayo sa bahagi na yon. Lo, kapit lang po kayo. Makakalabas din tayo dito. Ano pa tong nangyayari? Magdasal ka. Magdasal tayo. Alam kong kababalagan na ito. Talagang pinagsisihan ko ang pagpunta dito. Matapos ang ilang ulit na dasal, sa wakas ay nakalabas kami sa bahagi na yon at nakabalik sa tamang daan. Meron kaming nakasalubong na dalawang mama. Tinanong namin ang mga ito kung saan matatagpuan ang bahay ni Mang Romulo at agad naman nilang itinuro sa aming pinanggalingan. Nagulat kami nung pagkalingon namin ay meron ng mga bahay sa di kalayuan. Tanaw na tanaw namin ang bahay ni Mang Romulo. Ano? Paano nangyari to? Ano tong nangyari sa atin? Iniligaw tayo. Ano po bang ibig niyo sabihin? Naligaw kayo? Oo. Kanina pa kami naglalakad para makalabas lang dito. Kanina wala yung mga bahay na yan. Pero ngayon meron na. Nagtinginan ang dalawang mama at napailing. At hinatid nila kami sa bahay ni Mang Romulo. Romulo, hindi ka maniniwala sa nangyari sa amin. Bakit? Ano nangyari sa inyo? Kinuwento namin ang aming karanasan noong papunta pa lamang kami doon. At si Mang Romulo ay meron namang kinuwento sa amin. Ayon sa kanya, kung tatahakin pa ang daan papasok mula sa kanila, ay mararating ang purok na mga pinaghihinalaang aswang. Nalaman din namin na hindi lang pala kami ang nakaranas ng ganito sa kanilang baryo, kundi marami na. Karamihan dito ay mga dayo katulad namin. May mga huring-huring na yung gumagawa nito ay ang mga pinaghihinalaang aswang na nakatira sa isang purok na merong kalayuan mula kina Mang Romulo. Kaya naman kinilabutan kami ni Lolo sa kanyang mga kinuwento. Wala silang ibang ginagawang mali maliban dito. Pero ayon naman kay Lolo, mas mabuting mapalayas ang mga ito nang dahil nakakaperwisyo. Pero ayon kay Mang Romulo, kung meron silang ginawang hindi maganda na talagang sobrang nakakaperwisyo, ay hindi sila magdadalawang isip na palayasin ang mga ito.
Magtutulungan silang lahat. Bandang 4:00 ng hapon ay nagpaalam na kami kay Mang Romulo. Hinatid naman niya kami papunta sa Bukana. Naghintay kami ng masasakyang tricycle at mabuti naman na nakaalis kami doon ng ligtas. Pero bago pa man kami makarating sa bahay ay sumama ang aming pakiramdam. Pareho kaming tinamaan ng mataas na lagnat nung araw na ito. Kinuwento naman namin ang aming karanasan sa aking mga magulang at hindi naman sila makapaniwala. Bandang 9:00 ng gabi ay tinawag ni tatay ang isang albularyo na nakatira sa aming bayan. At nang makarating sila sa bahay, ay agad naman niya kaming tinignan ng aking lolo. Kinuwento namin ang mga nangyari at agad naman siyang napailing sapagkat meron siyang nalalaman. Huwag na kayong bumalik doon kahit kailan. Kasi totoo ang sinasabi ng iyong kaibigan na merong purok na mga aswang doon. Sinasabi ko na nga ba? Alam kong nagsasabi ng totoo si Romulo. Matapos naman kaming gamutin ng albularyo, ay unti-unti naman kaming gumaling ng aking lolo. At magmula sa araw na ito ay hindi na muli kaming bumalik sa baryo na iyon.